Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! GMRC Grade 3, Quarter 1, Week 7, Day 1. Layunin: nakikilala ng mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan at naipapahayag ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Bago natin umpisa ng ating klase, manalangin muna tayo. Salamat po Diyos sa gabing nagdaan. Sa araw na ito, kami ay tulungan. Amen. Ang mga bata ay aawit. Ngayon, bakit hindi dapat malungkot ang mga bata ayon sa awitin? Ano ang ipinapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha? Paano natin maiuugnay ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga karapatan? Ngayon, pagmasdan ang mga larawan. Ito ay larawan ng mag-anak na nasa hapagkainan kung saan makikita ang tray ng prutas sa mesa. Ang ikalawang larawan naman ay tungkol sa mga batang naglalaro sa parke. Ang ikatlong larawan naman ay tungkol sa mga batang tumatawid sa pedestrian lane. Mga bata, ano-ano ang ipinapakita ng mga larawan? Sa mga larawang nabanggit, alin sa mga ito ang iyong ginawa o ginagawa? Bakit mahalagang gawin mo ang mga ito? Sa araw na ito, inaasahang matututunan ninyo ang iba pang mga karapatan ng isang batang tulad mo sa pamayanan. Mga bata, basahin ang mga salita. Karapatang maging malusog. Karapatang makapaglaro at maglibang. Karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ngayon, ano-ano ang mga karapatan na ipinakita sa placard? Natatamasa mo ba ang mga karapatang ito? Sa paanong paraan mo natatamasa ang mga karapatang ito? Magbigay ng halimbawa. Ating basahin at unawain ang mga salita. Karapatan, tumutukoy sa anumang dapat tamasin ng isang individual o pangkat. Malusog, ay pagkakaroon ng malakas na katawan at hindi sakitin. Tamasa, ito naman ay pagdanas ng kasiyahan o pakinabang na dulot ng kasaganaan, ginhawa o yaman. Mga bata, sabay-sabay nating basahin ang karapatang maging malusog. Isa sa mga karapatan ng batang tulad mo na maaaring maipagkaloob ng pamayanan ay ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansya, sapat na tulog at ehersisyo. Mapananatili ang maayos na kalusugan at makatitiyak sa ligtas at matiwasay na pamumuhay ang batang tulad mo sa tulong ng iyong mga magulang at ng iba pang tao sa pamayanan. Katulong ang mga tindera, doktor, nurse, medical technologists, dentista, at maging barangay health workers upang igalang at pahalagahan ang karapatang maging malusog. Ngayon mga bata, pakinggan ang aking tulang babasahin.
Ito ay tungkol sa karapatang maging malusog. Sadyang nararapat na ang kalusugan ay mabigyang pansin at pahalagahan ng mga magulang at iba pang tao sa pamayanan. Ang tindera, doktor, nurse, dentista ay tunay na maaasahan ang serbisyong may malasakit ay inilalaan upang karapatan sa maayos na kalusugan maipagkaloob sa pamayanang nasasakupan. Ngayon mga bata, ano ang karapatang tinutukoy sa tula? Bukod sa mga magulang, sino-sino sa pamayanan ang tumutulong sa mamamayan upang matamasa natin ang karapatang magkaroon ng maayos na kalusugan? Papaano na ipakikita ng mga tindera, doktor, nurse, dentista at mga kasama nila sa health center ang paggalang sa karapatan ng isang batang tulad mo? Ngayon, isulat sa bawat kahon kung sino-sino ang nasa palengke, talipapa at health center na nangangalaga sa karapatang magkaroon ng maayos na kalusugan ang isang batang tulad mo. Ngayon, basahin ang kwento tungkol sa malusog na bata. Si Ana ay isang masiglang bata sa ikatlong baitang na nagtatamasan ng malusog, nakakapaglaro at nakakapag-aral ng maayos. Sa kanilang pamayanan, may mga community helpers na tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng lahat. Ang doktor ay nagbibigay ng libreng check-up at bakuna upang maiwasan ang sakit. Ang mga pulis ay nagpapanatili ng kaayusan upang maging ligtas ang mga mamamayan. Ang mga basurero naman ay masipag na nangongolekta ng basura upang maiwasan ang sakit na dulot ng maruming kapaligiran. Dahil sa kanilang tulong, natutunan ni Ana at ng kanyang mga kaibigan ang kahalagahan ng malinis na paligid, wastong pagkain at tamang pangangalaga sa katawan upang manatiling malusog at masaya. Ngayon, anong mga karapatan ang natatamasa ni Ana? Sino-sino ang mga taong tumutulong upang matamasa ang mga karapatan ng batang tulad mo? Mahalagang maunawaan mo na ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. Ngayon, sumulat sa iyong notebook ng isang pangungusap na naglalaman ng pasasalamat sa tinamasang karapatan na magkaroon ng maayos na kalusugan sa tulong ng mga doktor, nurse o dentista sa inyong pamayanan o health center. Ngayon, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Isulat sa sagutang papel kung tama o mali ang isinasaad sa bawat item. Gamit ang isang buong papel ay kumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng iyong karapatang tinatamasa bilang isang batang Pilipino. Day 2. Layunin. Naiisa-isa ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan at naiuugnay na ang karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Tungkol sa anong karapatan ang ating pinag-usapan kahapon? Sino-sino sa pamayanan ang tumutulong sa mga batang tulad ninyo upang maging malusog? Ano-ano ang dapat gawin upang maging malusog? Ngayon, papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. Bibigyan ko ang bawat grupo ng puzzle na nasa loob ng brown envelope na iyong bubuin.
Pag nabuo na ang puzzle ay pumalakpak ng 3 beses. Hintayin natin mabuo lahat ang puzzle bago sagutin ang mga tanong. Ano ang naging damdamin mo habang binubuo ang puzzle? Paano ninyo nabuo ang puzzle? At anong ideya ang nabuo mula sa puzzle? Sa araw na ito ay inaasahan na matutunan ninyo ang isa pang karapatan ng batang tulad mo na katulong ang pamayanan na maibigay sa iyo. Ano ang nasa larawan ng nabuong puzzle ng 4 na pangkat? Anong mga karapatan ng isang batang tulad mo ang ipinakikita sa mga puzzle? Ipaliwanag. Paano mo natatamasa ang mga karapatang ipinakita sa nabuong larawan? Ating basahin at unawain ang mga salita. Pamayanan. Ito ay partikular na pook na pinaninirahan ng mga taong nauugnay sa isang katangian. Tungkulin. Tumutukoy sa mga gawain na kailangang gampanan o gawin ng isang tao ayon sa inaasahan ng lipunan. Maglibang ay pagsasagawa ng masasayang gawain na nagbibigay ng ginhawa mula sa kapaguran o pampalipas oras habang may hinihintay. Ang karapatang makipaglaro at maglibang ay isa sa mahahalagang karapatan ng batang tulad mo, ang kinikilala ng pamayanan upang matiyak ang iyong kaligtasan. Ang mga pinuno ng pamayanan gaya ng mga mayor o punong bayan, mga kapitan ng barangay, mga konsehal, mga barangay tanod at mga pulis ay may mahalagang gampanin upang matiyak ang kaligtasan ng bawat batang tulad mo. Maging ang mga lifeguard o mga bantay buhay sa mga swimming pool, resort at beach ay tumutulong din upang maging ligtas ang batang tulad mo pati na ang iba. Ang mga kaminero o street sweeper din ay katulong upang maging malinis, maayos at ligtas ang pamayanan. Nililinis nila ang daanan, palaruan at parke upang ang mga basura ay maiayos. Maiiwasan ang mga langaw, lamok, ipis at daga kung ang pamayanan ay malinis at maayos. Ang lahat ng community helpers o katuwang sa pamayanan ay nagpapaalala at nagbabantay sa kalinisan, kaayusan at kaligtasan nating lahat. Ilahad ang comic strip. Basahin ng tahimik ang comic strip na nasa ibaba. Suriin ang mga karapatang kinikilala ng bawat isa upang mapanatiling naligtas ang mga bata sa pamayanan. Mga bata, sino-sino ang mga taong may mabubuting kalooban upang mapanatiling ligtas ang mga bata sa ating pamayanan? Paano napapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa pamayanan ng mga community helpers? Ipaliwanag. Ngayon mga bata, bigkasin ang mga sumusunod. Tungkol saan ang acrostic? Sino-sino ang katuwang sa pamayanan na nakatutulong upang ikaw ay maging ligtas? Bakit dapat tandaan at sundin ang payo ng nakatatanda?
Mahalagang maunawaan mo na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Gumuhit sa iyong notebook ng larawan na nagpapakita ng iyong kaligtasan sa iyong pamayanan. Halimbawa, ginagabayan o tinutulungan ng traffic enforcer ang mga bata sa pagtawid o paglalakad sa pedestrian lane. Iguhit ang square kung ang sumusunod ay pagtitiyak ng kaligtasan ng isang bata sa pamayanan bilang kanyang karapatan at kidlat naman kung hindi. Ngayon, sumulat ng dalawang karapatan ng batang Pilipino na iyong natatamasa mula sa mga taong nakatutulong sa pamayanan. Day 3. Layunin. Na isa sa kilos ang mga gawain na nagbibigay halaga sa mga karapatang tinatamasa ng bawat bata. At nakapagsusuri na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon ay magkakaroon tayo ng picture relay. Ako ay may inihandang mga larawan. Ipapaikot ko ang mga larawang ito sa salim ng tugtuging ang bawat bata. Sa pagtigil ng awit, kung sino ang may hawak ng larawan ay siyang magsasabi kung anong karapatan ito. Karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Mga bata, ano ang nakasulat sa placard? Ano ang iyong pagkaunawa sa salitang panganib? Ano naman ang pagkaunawa mo sa salitang pang-aabuso? Ano-ano kaya ang iba't ibang uri ng pang-aabuso? Sino-sino ang maaaring gumawa ng pang-aabuso? Ang ating pag-uusapan sa araling ito ay malaking tulong sa batang tulad mo. Ang mga larawan na ipakikita ko sa inyo ay maaaring kakaiba kaysa sa mga larawan na nakita na ninyo. Ang mga larawang ipakikita ko ay dapat ninyong tandaan upang makaiwas kayo sa panganib at pang-aabuso. Sa araw na ito ay inaasahan na matututunan ninyo ang mga gawain na nagbibigay halaga sa mga karapatang tinatamasa ng bawat bata. Ito ang Personal Safety Lesson o PSL. Ang PSL ay tala o listahan ng mga pag-iingat at dapat natandaan ng bawat batang tulad mo. Maaaring isa-isahin ito at ipaliwanag. Una ay ang body access. Mga bata, basahin ninyong lahat ang nakasulat. Ako ang amo o boss ng aking katawan. May karapatan ako sabihing wag o hindi sa mga paghawak na hindi ko gusto. Ano ang nakasulat sa larawan? Bakit mo sasabihin ang hindi ayon sa iyong nabasa? Ngayon ay aking muling ilalahad ang larawan na ako ang amo o boss ng aking katawan. May karapatan ako na sabihing wag o hindi sa mga paghawak na hindi ko gusto. Ang ibig sabihin nito ay dapat maging maingat sa sariling katawan. Iwasan na ang sariling katawan lalo na ang masiselang bahagi ng iyong katawan ay hipuin o hawakan ng ibang tao. Kung magpipilit ang isang tao na ikaw ay hipuin o hawakan na hindi mo gusto, ikaw ay humingi ng tulong. Maaari kang sumigaw ng malakas o kaya ay tumakbo palayo. Ang paghipo o paghawak na hindi mo gusto ay isang uri ng pang-aabuso.
Mga bata, ano-ano ang nakikita mo sa larawan? Tandaan maging maingat sa lahat ng oras at lugar. May mga bagay na dapat maayos at angkop gamitin na may paggabay ng nakatatanda sa loob ng tahanan. Ito ay upang malayo tayo sa panganib. Ang matutulis na bagay gaya ng gunting, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay ay gamitin lamang kung may kasamang nakatatanda. Ang posporo, kandila, apoy, kalan at kuryente ay gamitin din kung kasama ang nakatatanda sa bahay. Ang pang-spray sa lamok o langaw, Clorox na gamit sa paglalaba, dishwashing liquid at mga sabon ay gamitin lamang kung may patnubay ng mga nakatatanda. Iwasang paglaruan ang mga ito. Siguraduhin na ang lahat ng nabanggit ay ilalagay at itatago o ilalagay sa hindi kayang abutin ng mga batang tulad mo. Mag-ingat kung ikaw ay maglalakad o tatawid sa kalsada. Humingi ng tulong sa nakatatanda o tanod ng barangay bago tumawid sa kalsada. Tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid. Ang pagsunod sa mga tuntunin ay maglalayo sa iyo sa panganib. Ating basahin at unawain ang mga salita. Panganib ay tumutukoy sa anumang maaaring magdulot ng kapahamakan, kapinsalaan o sakuna. Pang-aabuso ay ang labis na paggamit ng tanging karapatan, kapangyarihan o tiwala. Kaligtasan, ito naman ay pagkalayo sa panganib o kapahamakan. Karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ang karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso ay maiiwasan ng isang batang tulad mo kung magiging maingat, alisto at masunurin ka. Sundin ang mga payo ng magulang. Ito ay paraan ng pagpaparamdam ng parental support sa mga anak. Ang pang-aabuso ay maaaring pisikal o pananakit. Maaari naman itong pasalita o verbal. Maaari ding sexual. Tandaan lagi ang pagubili ng mga magulang at guro tungkol sa pag-iingat sa sariling katawan, sa ligtas at hindi ligtas na paghawak o unwanted touch, sa tamang pagtawag sa masiselang bahagi ng katawan upang maiwasan ang pang-aabuso at panganib. Maging mapanuri sa mga kilos ng mga tao na iyong nakakasama at nasa paligid. Kung ikaw ay nakararamdam ng kakaiba o kutob o intuition, ay kaagad kang lumayo. Sumigaw kung kinakailangan upang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ngayon, suriin ang mga sitwasyon. Ano ang dapat mong gawin o sabihin? Ngayon mga bata, basahin muli ang acrostic. Batay sa ating napag-usapan sa personal safety lesson, ano ang mahalagang sundin bilang bata? Bakit dapat natin sundin ang mga nakatatanda? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag. Mahalagang maunawaan mo na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata.
Sumulat sa iyong notebook ng isang pangungusap na naglalaman ng mga gawain o paraan ng pag-iingat sa sarili, sa tahanan o paaralan. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa iyong kwaderno ang opo kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pag-iingat at hindi po kung ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng pag-iingat. Basahin ang mga sitwasyon. Ibigay ang angkop na kilos na dapat gawin mo bilang isang bata sa ikatlong baitang. Day 4. Layunin, nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon. At napatutunayan na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Sa karapatang maging ligtas sa panganib at pang-aabuso, ano ang iyong pinakatandaan? Bakit mahalaga ang pag-iingat? Sino-sino ang mga tao na nakatutulong sa iyo upang maging ligtas sa pamayanan? Sa araw na ito ay inaasahan na matutunan ninyo ang maging magalang sa pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon. Mga bata, sino-sino ang nasa larawan? Paano nakatutulong sa batang tulad mo ang mga sumusunod? Paano mo naman naipakikita ang pagpapasalamat sa bawat isa sa kanila? Maraming tao ang nakatutulong sa batang tulad mo upang maging ligtas sa panganib at anumang uri ng pang-aabuso. Marapat lamang na sila ay igalang sa pamamagitan ng pagpapasalamat at kausapin sila ng may paggalang. Ang pagsagot sa kanila ng po at opo, pagsabi ng magandang araw po at salamat po ay halimbawa ng pagpapakita ng paggalang sa kanila. Ugaliing maging magalang sa lahat ng oras o pagkakataon. Ating basahin at unawain ang mga salita. Ang magalang ay mapitagan sa matatanda o nakatatanda at kumikilala at tumatanggap ng katwiran at karapatan ng kapwa. Mamamayan ay mga tao na tumitira, bumubuwis, kumikilala at sumasailalim sa mga batas ng pamahalaan ng isang bansa. Ang patnubay naman ay pag-uukol ng tulong sa sinuman, gaya ng pagbibigay ng kaalaman, direksyon, payo at iba pa, sa anumang gawain na may salimuot o kahirapan. Ating basahin ang mga karapatang maging malusog, karapatang makapaglaro at maglibang, karapatang malayo sa panganib at pang-aabuso. Ngayon ay muli kong babasahin ang tula tungkol sa karapatang maging malusog. Makinig mabuti mga bata. Sadyang nararapat na ang kalusugan ay mabigyang pansin at pahalagahan ng mga magulang at iba pang tao sa pamayanan. Ang tindera, doktor, nurse, dentista ay tunay na maaasahan ang serbisyong may malasakit ay inilalaan upang karapatan sa maayos na kalusugan maipagkaloob sa pamayanang nasasakupan.
Ngayon, sino-sino sa ating pamayanan ang nakatutulong para sa ating mabuting kalusugan o kaligtasan? Paano mo maipakikita ang paggalang sa mga taong nakatutulong sa pamayanan? Ipaliwanag. Ngayon ay aking bibigkasin naman ang tula tungkol sa maging magalang. Makakamit natin ang kapayapaan kapag bata at matatanda ay magagalang. Ang mamamayan sa pamayanan ay magiging ligtas dahil sa pagtutulungan, pagmamalasakit at pagmamahalan, maging matulungin sa lahat ng oras, ating sundin, alituntunin at batas. Mga bata, paano makakamit ang kapayapaan ayon sa iyong binasa? Papaano magiging ligtas ang mamamayan sa pamayanan? Ano ang dapat isagawa sa lahat ng oras? Ano ang maiiwasan kung susundin ang alituntunin at batas? Mahalagang maunawaan mo na maging magalang at maging maayos ang pagkikitungo sa ating kapwa, lalo sa mga taong tumutulong na maging ligtas sa panganib at anumang pang-aabuso ang naninirahan sa pamayanan. Pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan. Ngayon, iguhit sa loob ng puso kung paano mo maipakikita ang paggalang sa mga taong nangangalaga ng iyong kaligtasan. Iguhit sa iyong sagutang papel ang masayang muka kung ang sumusunod ay nagpapakita ng paggalang at malungkot na muka kung hindi. Ngayon, kompletuhin ang sumusunod na pangungusap. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!